Hello guys, welcome to my channel or our blog, My Life After I Lost My Only Child, Ray. By the way, today is Wednesday, October 30. It's my niece's birthday. Shout out to Gia Sguera. Gia Rodriguez Sguera is my daughter's mga cousins niya na parang kapatid niya. Today is her birthday, so I wanna wish you a very happy birthday. So, I love you, Gia. Sana ma-enjoy mo yung araw mo today, okay? Kinda busy today because I'm off on Friday. Syempre, I wanna stay with my baby kahit wala na siya. I just wanna, be with her even though sa utak ko lang na she's there, but I'm not comfortable working on Friday, which is All Souls Day, kaya All Saints Day, kaya I rather stay, be by myself, or I don't know, I probably off day ng husband ko. Anyway, ang bilis ng panahon. It's November coming. Almost a year na si nanay. First anniversary niya sa November 7. So, may konti namang salo-salo sa amin kahit papano. So, I don't know. But dito, siguro I'll just, pray na lang. Magdasal na lang ako. I'm planning to invite sana yung mga friend. But the thing is, most of my friend are they lost their parent too. Just like today, hindi ako nakapunta sa funeral nung isa kong kaibigan, Gary Lee. I'm so sorry I couldn't make it kasi hindi ko naman kayang umattend ng mga ganyang gathering so far. It's really hard for us. Syempre, very fresh pa yan sa amin. So actually, hindi ko naman nafe-feel yung, I'm so sorry to tell you, but hindi ko nafe-feel talaga yung mga sadness ng ibang tao. Para bang nakafocus lang ako sa sarili ko, kaya yung mga nakikita ko na ganyan, parang sa akin, iba yung nakikita ko, yung anak ko pa rin. Kaya I'm so sorry that I didn't make it. So, pasensya na. But you always in my thoughts na sana magkaroon din ng peace ka sa puso mo. Tapos yung iba kong mga kaibigan na nawalan din ng mahal sa buhay, tatlo silang nawalan ng parent, Lily and Luchi and Cynthia pa pala yung asawa niya. So I don't know, napakarami yatang mga nawawala sa panahon ngayon. Anyway, pasensya na kayo, either one sa inyo ay wala akong naatinan na service, kaya pasensya na. Ano pa kasi kami, hindi pa namin kayang mag-join sa mga ganyan. So I hope you don't mind. I'm pretty sure you guys understand. So anyway, pray na lang namin, magpe-pray na lang kami para sa mga parents nyo, just like my nanay, kasi si nanay is isang taon niya na rin. So and then sa Friday araw nila, kaya hindi madali sa amin kasi we feel down. Kagabi ang asawa ko nag-nightmare na naman siya. Mahirap kasi para na kaming may PTSD na may bigla ka na lang mafe-feel down, kasi yun naman talaga ako, laging masakit ang ulo ko kahapon. Actually, nahilo na naman ako. I don't know. Napakahirap talaga, pero what can we do? Kailangan maging strong. And just like I said, I don't wanna complain anymore because ang dami-daming mas grabe sa amin, kaya wala kaming magawa kundi magtiis na lang. Anyway, ang November 1st is my mother-in-law's birthday at the same time. So, we're probably going to the
doon sa cemetery to, give her flowers, and same thing with my daughter. Yun na lang ang pwede namin magawa. At saka kay nanay, yun talaga, it is what it is. Kaya masyadong mabigat sa puso itong mga ganitong mga okasyon. So anyway, lahat naman ng tao, wala namang tao dito na hindi kayo nawala ng mahal sa buhay, kahit na mga pamangkin, mga ganun ba, lahat naman kasi tayo mawawala. Kaya lahat tayo, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong sakit sa puso, magkakaiba lang ng kwento, pero the pain is the same. So, talagang napakakulay ng mundo. Kaya nga, lagi kong sinasabi, lalo na sa mga bata, mag-enjoy lang. Kasi, yun na lang ang pwede natin gawin. We have to live day by day. Kasi, ngayong nasa reality kami, naintindihan namin na tomorrow is not a promise. Kaya kung ano yung kaya namin gawin ngayon, ginagawa. Although, eto, tingnan nyo itsura namin dito. Hindi naman kami makagalaw kasi we're still working. Tapos, noon, pagka winter time, sabi ko, pag uminit, marami akong mapupuntahan. Eto, matatapos na naman yung magandang weather, wala pa rin akong, although may napuntahan naman kahit papano, at least may isa kaming narating, dalawang malayo-layo ng konti, nakapag-travel ng konti. But aside from that, dito lang sa mga around the area, like 3 hours away, okay na lang din yun. Kasi matatapos, like I said, yung weather, tapos, may stock na naman kami, puro indoors na lang. Ang indoor dito is puro mall lang. At hanggang ngayon, hindi kami masyadong nagpupunta sa mall kasi yung mall sa amin is very, memorable yan kasi lumaki yung anak ko. Every week ko yan dinadala sa mall. Kaya yung mga store na nakikita namin doon is very, yun sa amin, depressing. Natutorture kami pag nakikita namin yung mga store na favorite niya kasi alam nyo naman yung anak ko babae yun. So, shopaholic din yun. So, talagang ang mall sa kanya is yun lang ang pwede naming mapuntahan, especially the winter time. So, nakakaawa ang mga bata dito, honestly, kasi maraming mapuntahan, pero syempre hindi naman ganun na madaling pumunta sa mga ganung like yung mga, lalo na kung malalayong places kasi mga magulang dito lahat nagtatrabaho. So talagang ang mostly ginagawa ng mga bata dito pag may school year is mga activities lang nila. Kaya nalulungkot din ako dahil ang mga bata dito nakukulong, hindi katulad sa atin. They can go out sa labas ng bahay nila, they can hang out with the friends. Not like here, pagka nasa bahay na sila, wala na, stuck na sila. Kaya usually ang ginagawa ng mga bata, they stay inside the room or mostly naiin na sila sa mga gadgets dahil sino nga naman ang kalaro nila, ano nga naman ang gagawin nila, super boring naman pala talaga. Samantalang kami noon, ito ang mahirap kasi tayong mga magulang, busy tayo, hindi natin naiintindihan yung environment is very very sad. Katulad dito sa amin, di katulad sa atin. Alam nyo, maganda rin yung lugar na hindi masyado malamig, kasi yung malamig masyadong very depressing yung outside. Kaya nakaka-apekto sa mood ng tao yan. Kaya sa Pilipinas, mostly is very ang mga tao, loose sila kasi the weather is a big help para sa katawan ng tao. Kasi kung malamig, parang parang gusto mo mag-hibernate ka na lang kasi it's so sad outside. Pero kung mainit ang weather, maganda, pwede kang lumabas, pwede kang mag-upo-upo lang kung saan dyan. At least hindi ka nadidepress. Kaya kawawa yung mga batang dito lumaki kasi sa mga gantong places kasi talagang very very boring talaga. Wala kang lumabas ka diyan, kaya pag
nung unang inuwi ko yung anak ko sa Pilipinas, nagtataka siya, sabi niya, saan galing yung mga tao? Bakit ang dami-daming tao sa labas? Kasi nga, talagang napakaraming tao dyan sa atin. I don't know bakit nasa labas sila lahat. Hindi ko alam kung anong difference. Dito wala kang makitang tao, lalo na pag weekdays. Kahit weekend, you know, siguro makikita mo lang yung mga yan after work, nagpapalakad ng aso o kung ano. But aside from that, di naman sila lumalabas kasi pagod na sila. After work, pagod ka na, kumain ka, matulog ka na. Kaya ang laki-laking diferensya ng dito at saka sa mga lugar na maganda ang weather. Kaya, but for me, marami rin namang place dito sa Amerika na mainit ang weather. But the thing is, ang expenses, ang life, ang buhay dito is masyadong, kung i-compare ko sa atin, syempre magastos kasi dollar yung sinusweldo mo, dollar din naman yung gastos mo. Kaya wala kang magawa. Kaya nga, like I said, lalabas tayo ng Pilipinas kung bata-bata pa para marami pang lakas na magtrabaho. Pero syempre yung mga born dito, used sila dito, ito rin yung normal nilang buhay, ito rin yung hahanapin ng katawan nila. Kaming katulad namin na lumaki ng Pilipinas, talagang hinahanap ng katawan namin yung buhay dyan. Na-relax lang kasi pag habang tumatanda ka, na-feel mo na nararamdaman mo na yung pagkasad sa surrounding mo. Kaya nga minsan nakakatuwa din yung mga ibang pinapanood ko, especially yung mga vlogger na they're talking about the retirement. Talagang pipiliin mo yung place na affordable, na maganda rin naman, na safe din naman, hindi ka naman miserable, at saka yung kaya mong gawin, yung relax ka. Sa mga dito sa Amerika, meron ding lugar na ganun na medyo mura ng konti yung mga titirahan mo, pero like mga nasa suburb naman yun, hindi naman, napaka-boring naman doon. So hindi tayo, katulad ko, Manila person ako, city person ako. So hindi ako sanay sa yung mga remote area. So kahit umuwi ako ng Pilipinas, I'm not staying to any, places na malungkot. So anyway, I'm back to work. So I will see you again next time. And by the way, I would like to say thank you to all my subscriber. Meron na naman akong bagong subscriber. Pa-isa-isa nga lang, but it's okay. Better than nothing. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng nagsusubscribe at saka sa mga magsusubscribe pa. Please hit the notification to para updated kayo. Ito yung everyday life ko dito sa Amerika until na mag-retired kami. Okay, so till next again, and hope everyone is taking care of themselves and stay safe, and God bless us all. Take care. Bye.